may project kayo after PBB? Oh, in just 4 months in PBB, nagkakaroon po kami ng ganitong project na teleserye, very first teleserye po namin, and then of course, magka-movie po kami, and then endorsements, bench, and Palmolive. It's such an honor for us. Sobrang laking blessing. As in, parang nananaginip kami, parang whirlwind sa sobrang daming magagandang nangyari, and all we can think about is na thank you Lord and to all the people na sumusuporta sa amin. Ayun yung Marco. What can you say na nagkaroon ka agad ng project after Siyempre, it's a blessing, pero di ba kung paanong sinabi ng mga tao, nasa Diyos ang awa, pero nasa tao ang gawa. Kaya binigyan na kami ng blessing, nasa amin na ngayon na galingan at lalong ibigay ang 100%. Yes, we will give it our all. Yun yung promise namin sa lahat ng sumusuporta sa amin na salamat because lahat ng efforts nila, ganun din yung ginagawa namin para sa mga kaligayahan nila. At syempre sa lahat ng mga manonood at sa Yes. Star Magic kasi tinatrust nila kami, pinagtitiwalaan kami. So, syempre, todo support din kami sa trabaho. Ganun po yun eh. Parang iniisip ko kasi, may nagsabi sa akin kasi na parang here in showbiz, kailangan hindi mo iisipin na I need to be famous, I need to rise above the others. Kailangan yung goal mo is na, my goal is to make people smile. Kung panonood sila ng teleserye, makikita nila tayo, tapos at some point in their day, mapapasmile sila. So, yun dapat yung goal na to make people smile, to make people happy. Instead of yung purpose mo sa sarili mo, mas maganda yung purpose na ganun. Kasi mas malayo yung mararating mo din, and then mas may direction yung buhay mo. To Marco, what is amazing about Kisses? It's amazing about Amazing. Kisses. Ano ba? Ang nahaba ng lista eh. Hindi, ano lang. Pero, Lahat naman. Nakikita nyo naman na kung gaano kakasaya ka ba siya. So, kayo nang bahala. Kung kayo nang bahala kung anong gusto nyong isipin. Pero ang alam ko lang na masaya ako kapag kasama ko po siya. And to Kisses, what is amazing about Marco? well, yung amazing sa kanya is na napaproud ako as his friend. Kasi yung pinagdaanan niya nga, na yung bata siya, nabully siya, and then hindi masyado maganda yung experience na sa school. Pero instead na magrebelde, instead na maging masama sa magulang, hindi siya nagpatalo sa mga bullies, hindi siya nagpatalo sa hamon ng buhay. Instead, yun, ito na siya ngayon. So nakaka-proud as his friend. And to Marco, if you're going to bring Kisses sa Italy, some part ng Italy mo siya dadalhin at bakit? Ano ba? Oh, ang ganda ng Italy. Ano ba? If I can, kung isang month lang, isang buwan, Saman. madadala ko siya sa kahit buong Italy na madadala ko siya. Pero, Ganun ka, ano? pwede naman, kaya naman. Anyway, feeling ko naman, yung mga lugar na doon ako lumaki, yun ang ipapakita ko sa kanya, syempre. Like what? Example. Syempre, bahay ko. Kinikwento niya kasi yung bahay niya. Oo, Tapos malaki. sinasabi niya na meron siyang bike doon na talagang lumang-luma. Tapos yung aso, yung pangalan ng aso? Gora. yung aso, yung pangalan ng aso niya, Gora. So, yun yung nagmo-motivate sa kanya. Pag malungkot siya, tinitingnan niya lang daw. Tapos sinasabi ng aso, Gora! Yan, Milan. Paano kayo naging friends ulit? Di ba nagkaroon kayo ng time na Naging friends How ulit. were you able to overcome? Well, kasi parang nag-decide kami kasi may one time na nag-usap kami, like very emotional na conversation. Actually, I wouldn't elaborate na kasi sobrang emotional siya. Basta nag-usap kami, sabi niya, Jesus, pumunta ako dito sa Pilipinas kasi gusto ko tulungan yung family. Sana matulungan mo rin ako. Let's make this work. Sabi niya, kalimutan na natin, patawarin mo na ako sa mga nagawa ko. And na-feel ko naman kasi pag nagsasorry siya, alam mo, naiiyak siya eh. Kaya parang sobrang na-touch ako and naisip ko na I'm doing this not because sa mga nangyari dati na ano, pero
Kasi I want to give him another chance sa friendship. Kasi I don't want to lose him as a friend. I want to keep being his friend. Did you expect ba na eventually kayo rin pala magiging love team? Actually, yun nga yung funny. Kasi kanina pa lang nagjo-joke kami sa backstage na nag-team na talaga tayo. Nagtatawanan kami kasi dati sa PBB house, sa lahat ng tao na pwedeng maisip ko na mag-in love team ko, siya yung pinaka-hindi. Kasi sabi ko, ha? Hindi, basta, hindi ko Yung first time na nalaman natin yung nag-hashtag concert. opo. Kasi merong atas sa PBB house na lalabas kami and then magko-concert and then ang daming pala ng kiss mark. Kaya sabi ko, Sabi di ba yung "Ha?" kiss mark parang yung Oo, yung parang kiss. chili, yun ang alam ko. Kaya sabi ko, oh my God, Oh, alam kiss niya mark. yun kasi Alam niya yun. Kasi, anyway, next question. may Superhero mga powers naman. Next question. Favorite superhero powers ninyo? superhero powers. Superhero powers. I want to be able to see through someone's mind. And the second, ito pa yung dream ko talaga na superhero power. To be able to learn anybody's skill. It's such a nice superpower. Like, someone na pinakamagaling magpiano, like, malalearn mo yun from Automatic. Ako naman po siguro, alam niyo na, The Flash, yung pinakataong mabilis idol sa niya mundo. yun. And masasabi ko kasi, bata pa rin ang isip ko minsan. Yeah. Walang hindi mawawala yung pagkabata sa kahit sino naman, feeling ko. Actually, yun nga yung challenge sa amin kasi magkaiba kami ng isip. Like, ibang-iba yung perception ko sa life and then ibang-iba din yung kanya. Oo, ito sobrang let's go to the sure way, parang isipin natin kung anong gagawin natin, isipin natin kung anong and then siya, tama. YOLO! Like, siya. So, pag nasa backstage kami, Diba, parang opposite? nagka-clash talaga kami. Pero sometimes, naisip ko din, siguro blessing din. Kasi parang all my life, yung mga nakakasalamuha ko, yung mga taong success, parang very and then siya, bigla na-meet ko, and then he's so different. All the people I met. Nag-start na ba kayo mag-shoot for your Star Cinema film? Yes po. Actually, it's my Kumusta? first day of shooting pa lang sa Star Cinema movie. And then sila nakakailang shooting days na. Pero I think that lalabas yung movie na yun this year and then it's a nice movie. Pero yung Wansa kasi talagang ang dami na namin shooting days. And then yung Wansa, talagang masasabi ko na napakagandang teleserye nito. Kasi off-cam pa lang, grabe na yung band namin. Alam mo yung kahit yung mga wardrobe, para na kaming family na imagine ko na talaga na mag-iiyakan kami pag magtatapos na tong Wansa. Kasi I remember 7 a.m. hanggang 4 like basta super matagal yung taping and doon sa mga idle time yung wala pa nagro-roll yung camera, usap lang kami ng usap and yun. So mag-expect kami ng mga kilig. I mean, even in Wansa and Wansa. movie, masasabi naman namin na matutuwa kayo kasi hindi lang kilig factor ang nasa loob ng mga show na to, show at movie. Kung hindi mga pampamilya, pangbata at pang sa mga millennials, sa mga matanda, sa lahat ng mga tao. Kaya abangan nyo kasi kami na ang una na natutuwa na kung anong Sobra. pag-arte namin. So, Sobrang nakaka-proud po talaga kasi yung teleserye na to, yung Once Upon a Time, nafe-feel ko talaga na mamahalin siya ng taong bayan kasi it's not just a Once Upon a Time, it's a true story of Aura. Parang reflection siya ng iconic na buhay ng breakout na child star na si Aura. So it's so inspiring and talagang yung mga sa household and of course si Sir Dick and si Miss Carmi, talagang na-imagine ko na yung nanay at tatay sa bahay na kinikilig kasi ako nga kanina habang nag-interview sila parang, sana sila na lang. Feeling ko ganun din yung mga reactions ng mga family. Kasi parang clash siya ng sikat nung mga dati pa and then linagay dito and then yung mga millennials, si Aura, breakout star. So, parang for all seasons, for all ages tong Once Upon a Time na to. And I'm so excited for Sunday. So, I hope you guys really watch. Hey, Kisses Marco, I just want to clarify kasi balikan lang natin, sorry yung kanina yung reconciliation nyo. Can I just put this song?
Ayo, sure. It happened nung nila-love team na kayo ng management and then outside the house. Yung sinabi, Yung pag-uusap Yung pag-uusap nyo. yung pag-uusap na yon, talagang sobrang matagal yon. Yung para kami nag-press con. Pero kami lang dalawa. And then nangyari yun sa workshop. Kasi sa workshop yun, mag-a-actingan kami. So, we aren't working well. Kasi naiinis kami sa isa't isa. Well, hindi naman siya naiinis sa akin. Parang ako lang yung may bigat sa damdamin na parang ayoko na, bakit ba, tama na. Parang gusto ko na lang umalis. Parang nahihirapan nga po ako nung time na yun. Kasi parang I was thinking na I just wanna go back to school na lang. Kung ganito lang naman. Pero yun nga, parang nag-turn around yung table. Kasi sa pag-uusap na yun, talagang paglabas namin ng pinto, parang trabahuin na natin to. Parang i-pick up na natin yung broken pieces and just start over again. Sisingit ka lang, may mga tao syempre involved dun sa dating situation. Are you okay with them ngayon? May awkwardness ba? Of course. Syempre kay Vibery. Okay. Of course. Kay Vibery, kay Heaven. Well, kasi yung issue kasi, isa kasi sa issue doon, may mga nasaktan kasi ako sa mga nasabi ni Marco kay Heaven and all na hindi ko pala alam na nasabi niya behind my back. So, doon talaga ako na talagang completely kasi parang hindi ko na alam kung anong paniniwalaan ko kasi pero yun nga Okay na decided to okay na yun, happy na okay na kami. Pero kay Vibery naman masaya naman ako na ngayon close kami na hindi siya naniniwala sa mga sinasabi ng mga tao na magalit ka dun kay Kisses kasi ganyan and na-hurt ako sa mga sinasabi ng mga taong ganun kasi hindi nila alam yung totoong nangyayari. Hindi nila alam. As in, yung mga sinasabi nila, matatawa ka na lang kasi it's so out of context. Yung parang napulot lang na story tapos ginawa ko. So may message ba kayo dun sa syempre marami pa rin mga hindi nakakaalam nga tapos nagbabash? May message ba kayo sa kanila? Well, yung message ko sa lahat ng tao ko na naggagawa ng story, you can do that all you want. Pero hindi niyo masisira yung friendship. Hindi niyo masisira ako na, hindi niyo mapipigilan na magalit kami kay Vibery o kung sino. Kasi it's the friendship that matters. Yung showbiz na to, it's just work. And then someday, all of these cameras, all of this glamour will end. Pero yung pinaka-importante, yung relationships mo with other people. Yan yung mababaon mo sa buhay mo. Pag wala ka na, when you go up in heaven, yun yung maihaharap mo kay God na God. Ito yung naano Ang bilis ko. naman ng go up ng head. Natakot ako, sabi ko. Yan, matakot ka na doon. Pero Marco, how happy are you? Kasi syempre, yun nga coming from that workshop na hindi kayo masyadong okay and then ngayon parang nabalik na talaga naman yung friendship ninyong dalawa. Siyempre, nakita ko kay Kisses ang pagkakaiba ng mga tao sa mundo na kailangan ka mag-adjust to everyone, to give your best shot with everyone. Kasi katulad ng sinabi niya, showbiz it's not until the end. I mean, hindi panghabang buhay ang showbiz. Ang natitira lang sa mga tao ay ang pagkakaibigan namin at yung mga friendship, kung gano'n kami ka-close, kung nandun ka para sa kanya kapag kailangan. And I think the rest it's private. Anyway, and syempre masasabi ko na thank you kay Sir Dio and kay Direk Alan na hindi ako pinapabayaan ni Direk Alan kasi grabe, as in, thank you Direk Alan sa lahat ng ina-advise mo sa akin and lahat ng cast ng Once Upon a Time na hindi nasusura sa ilang take na ginagawa namin. Pero gusto ko lang pala mag-thank you sa may mga friends kasi kami na involved na talagang tinulungan kami na And I want to say thank you to Raymond and Ivan ng sobra kasi nung unang taping may audience, sobra kong kinakabahan at sila ang tumulong sa akin at syempre si Direk Alan again and to all the cast Once Upon a Time. yung reconciliation kasi may mga friends kami na kung hindi dahil sa kanila hanggang From ngayon. PBB Would you want to din. name them? Yeah. Actually, I don't think they want to be named. Okay. Kasi parang magkakos ba ng issue. Pero Sige. thank you so much. Kasi At least, di ba? parang kasi kung hindi niya
hindi niya ako sinabihan na, okay, kisses, you do this. Parang hindi ko malalearn na mag-trust ulit ng mga tao. So, parang na-open yung heart ko. So, thank you to you. Marco, how has yung pagtingin mo kay Kisses nagbago? Throughout, paano nagbago yung pagtingin mo kay Kisses throughout this year? Kasi, ano naman ang lahat, di ba? Yung sa umpisa, and then eventually, I mean, it Yung changed. PBB, yung inside the house, is paglabas, and alam mo na yung mga nangyari inside. Ano, Basagan sapatos ko. I mean, this second chance at the friendship. Paano ba nagbago? Siguro naman malalaman nyo sa takdang panahon, katulad ng sinabi ni Kuya. And mas maganda na hindi minamadali ang mga bagay kasi it's right to take the right time. Mas maganda yung dahan-dahan para alam namin kung anong pinupuntahan namin. Kung At anong saka ako way po namin. kasi, gusto ko lang sabihin na ako po kasi ngayon nasa healing process pa ako. So, hindi pa ako pwede mag-accept ng kahit anong Ayan pala, affection sa Marco, kahit may sino. healing. Kasi first, you have to win my trust again. And then, of course, para you need to give me reasons to keep on trusting you. So, How yun is na lang. he sa pagwiwin ng trust? Nasaan na? Selfie? Ganun ba? Oh, ano? For you. Diba? Last na lang, kasi yung sa chill out, nagkaroon ng issue tungkol kay Alex Gonzaga and then she apologized. Nag-tweet siya regarding, I think, yung pag-greet ng happy birthday. Yeah, and Yeah. then, pas binash si Alex. What can you say about it? Ah, really? She was Tapos nag-apologize din si Alex and she was saying na sana she loves you both, Maymay and Kisses. At Ano yun, po- kaya siya ano po nangyari kay Ate Alex na nabash siya. bash na? Parang ginamit yung comment niya to bash you. I Parang just wanna say na sana hindi na i-bash si Ate Alex kasi she's just someone who has her own opinion. Siyempre, she will say something and siyempre, of course, kung may, of course, medyo may mga masasaktan doon pero and I wanna say sorry in behalf sa lahat ng nasaktan pero sana let's not resort to bashing. Sana i-respect na lang natin yung opinion ni Ate Alex kasi she has her own opinion and then she is in showbiz so she is a host and then she deserves to be respected din. And lastly, how are you protecting your friendship kayo ni Maymay and kayo ni Edward despite na may clash din sa fans? Isa't isa. Well, talagang yun yung ayaw ko na mangyari, na mawala yung friendship kasi talagang nag-promise kami sa loob ng PBB house na oy, kahit anong mangyari. Actually, yung building ng ABS-CBN tinitingnan namin tapos lalabas na ata kami na yun ng PBB house. Sabi ko, uy, yung ganyan. Tinitingnan namin na, uy, dyan tayo, ganyan. And then, parang magkasama na kami nangarap. So, kung ano yung pangarap niya, parang pangarap ko na rin for her. Kaya, instead of competing, how you will rise together is you pull each other up. That's the way up. Sabi nga nila, you don't rise by pulling each other down, but pulling each other up. Bongga! Siguro naman po, sama-sama kami nagsimula. Kaya katulad ng sinabi ni Kisses, na patuloy ang palalakbay namin na sama-sama, walang iwanan. Di ba ganun pagkapatid, ganun pag-group. Walang iwanan kahit sino naman siya, kahit asang ka naman, tatandaan mo lagi kung saan kang pinaggalingan at kung sinong kasama mong tao noon. Opo. And of course, kasi marami kang maririnig na from other people. Kasi syempre ang daming, yung mga sumusuport kasi sa amin medyo magka-clash sila, which I really pray na sana hindi na. Pero of course, merong talagang ganyan. So, yung ginagawa ko po is talagang hindi ako nakikinig sa kanila sa mga sinasabi nilang masama about sa friends ko kasi alam ko kung sino siya, kilala ko siya. Kaya hindi na ako tumitingin ng comments kasi I don't want na mag-isip ng kahit ano. Pero wala pa bang nangyayari inggitan sa inyo na para bigyan kayo ng endorsement? Inggitan. Walang hindi. Sa abs siguro. Wala na. Wait lang, may naiingit ako na bakit hindi tumataba si Ate Maymay? Ako, kahit ano, magkasama kaming kumain, magkasama
kaming kumain. Pareho kami ng daming kinakain, pero hindi siya tumataba. Samantalang ako, kahit konti lang, feeling ko bulumobo na ganun siya. Yun ang inggit So, she's so sexy. Alam mo, siguro pwede siya mag-top model. Thank you, everyone. Thank you! Thank you. Happy I will birthday just borrow kay the two Eric kids. Jan Salud.